Ang mas pinaastig at mas pinagandang Tagalog film recap natin ng Venom Let There Be Carnage ang mapapanood nyo sa video na ito mga huwan. Ito ay isang Marvel sci-fi action thriller movie na napalabas sa taong 2021, huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating palabas. Noong 1996 sa St. Estes Reform School sa California, ang dalagita na si Frances Barrison ay habang nasa kabilang silid ay malungkot na sinabihan ang kasintahan niyang si Cletus Kasady na ililipat na siya ng pasilidad. Kalaunan ay kinuha na roon ng dalagita upang ilipat sa ibang institusyon dahil sa lumalakas na mutant power niya. Si Cletus naman ay walang nagawa kundi paghahampasin ang bintana ng silid niya habang sinasakay si Frances ng sasakyan. Nang biglang inatake niya ng supersonic scream ang pulis na si Mulligan ay agad na nabaril siya nito na kinatalsik niya ng sasakyan. Maya-maya ay nadala na si Frances sa Ravencroft Institution at nagising siya rito na may benda ang ulo. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya, si Mulligan na isa ng detective ay sinabihan si Eddie Brock na magsagawa ng interview sa serial killer na si Kasady dahil siya lang ang nais na makita nito. Nang kakainin ni Venom ang detective ay agad na hinila siya ni Eddie papunta sa palikuran ng mga babae. Pagkatapos ay galit na sinabihan si Eddie ng nilalang na hindi rin naman siya makakakuha ng exclusive interview kay Kasady dahil palagi niyang nagugulo ang lahat katulad ng nagawa niya kay Anne. Pero dahil sa sobrang inis ay agad na sumang-ayon ang lalaki kay Mulligan. Samantala si Frances habang nasa kanyang selda sa Ravencroft ay binigyan ng pagkain at dyaryo ng head doctor. Ang dyaryo ay may kolum ni Eddie at nakasaad rito na matapos ang mahabang panahon ay may posibilidad na mahatulan ng death sentence ang boyfriend niya. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Eddie si Kasady sa selda niya sa San Quentin Prison. Sinabihan siya ni Kasady na ang life story exclusive interview sa kanya bilang isang serial killer na maraming sikreto ay magbabalik ng kasikatan niya. Kapalit nito ay nais niyang iprint sa kolum ni Eddie ang kakaibang tula na ang That Distant Cathedral Is All I See, Fractured Angel The Other Part of Me. Sumang-ayon naman si Eddie sa kanya at nang paalis na siya ay sinabihan siya sa isip ni Venom na tingnan ang mga pader sa kulungan ni Kasady na puno ng mga ukit nito. Paglabas ni Eddie ng kulungan ay sinabihan niya ang detective na wala siyang nakuhang impormasyon sa serial killer na labis na pinagtaka nito sa kanya. Maya-maya nang nakauwi na ang bida sa kanyang apartment ay ginuhit ni Venom ang puno na nakaukit sa kulungan ni Kasady. Pagkatapos ay nag-search siya sa internet ng larawan ng Rodeo Beach na tugma sa beach na nakaukit rin sa kulungan. Sa sunod na araw ay nabasa ni Frances ang tula ni Kasady para sa kanya. Pero dahil kay Eddie ay nalaman ng mga otoridad na sa Rodeo Beach pala nilibing ni Kasady ang mga bangkay na napatay niya ilang dekada na ang nakakalipas. Dahil rito ay bumalik na ang kasikatan ng bida bilang isang magaling na journalist ngunit dahil rin sa nangyari ay ibinalik na ang death sentence kay Kasady. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Isang gabi ay sinabi ni Venom kay Eddie na ayaw na niya sa paraan ng pamumuhay nila at dapat ay lumalaban sila ng mga masasamang tao at kakainin niya ang mga utak ng mga ito. Dahil nagsawa na siyang kumain ng mga manok at kailangan raw niyang kumain ng utak ng tao o ng mga tsokolate. Ilang saglit ay pumunta sila sa convenience store ni Mrs. Chen ngunit sinabi niya na hindi pa raw dumadating ang supply niya ng mga chocolates. Dahil rito ay pinilit na lang ni Eddie si Venom na pakainin siya ng mga manok sa kalapit na poultry farm. Maya-maya ay tinawagan siya ng ex-girlfriend niyang si Anne Wei-Ying dahil nais raw niyang makipagkita sa kanya. Kinabukasan ng gabi ay nakipagkita ang bida kay Anne sa restaurant kung saan sila dati nagde-date. Gusto raw niyang sabihin ng personal kay Eddie na engaged na siya sa boyfriend niyang si Dan. Nagkunwari naman na masaya si Eddie para sa kanya kahit pa dahil dito ay labis na nalungkot siya. Kalaunan ay napansin ni Anne na nasa katawan pa rin ng lalaki si Venom pero tinanggi niya ito at nagpaalam na siya sa kanya. Sa sunod na araw ay kinuha ni Venom sa mailing box ni Eddie ang isang postcard na pinadala sa kanya ni Kasady. Nakasaad rito na iniimbitahan niya siya sa kanyang pagbitay bukas. Dahil si Eddie raw ang dahilan kung bakit siya bibitayin at naisip niya na dapat ay nandoon rin siya. Kinaumagahan ay pumunta nga ang bida sa San Quentin Prison at sinabihan niya si Kasady na napunta siya roon dahil nagbabaka sakali siyang may makuha pang mga clue sa kanya. Galit na sinabi naman sa kanya ni Kasady na isa siyang cancer sa lahat ng mga minahal niya. Niloko ni Eddie ang girlfriend niya at ang kanyang ama ay hindi makatingin sa kanya dahil pinatay raw niya ang ina niya sa pagpapanganak sa kanya. Biglang nainis si Venom kay Kasady at mabilis na hinawakan niya siya subalit ang lalaki ay nagawang makagat ang kamay ni Eddie at agad na inawat sila ng bantay.
Labis na nagtaka si Cassidy sa lasa ng dugo ni Eddie at nang nakakita siya ng dugo nito sa bibig niya na may halong symbiote ay agad na kinain niya ito. Makalipas ang ilang oras ay sinalang na ang lalaki sa kanyang death sentence at sinimulan ng isalin ang mga lethal injection sa kanya. Ngunit ang pangatlong injection ay biglang nilabanan ng dugo ni Cassidy at ang pulang symbiote ay unti-unting sinakop ang buong katawan niya hanggang sa nawasak niya ang buong execution chamber. Ilang saglit ay lumabas si Cassidy ng silid sa anyo ng alien symbiote na si Carnage at walang kahirap-hirap na pinatumba niya ang lahat ng makita niyang bantay ng kulungan sa daan. Pagkatapos ay winasak ni Carnage ang ilang kulungan ng mga preso upang tulungan silang makatakas. Patuloy na umatake pa roon ang nilalang ng mga bantay ng kulungan na kinatuwa ng lahat ng mga preso. Kalaunan ay umikot siya ng sobrang bilis at kinuha ang warden ng kulungan upang kainin ang ulo nito. Maya-maya ay malakas na winasak ni Carnage ang pader ng gusali upang makatakas sila ni Cassidy sa San Quentin. Samantala si Eddie pag-uwi ng apartment ay galit na sinabi kay Venom na dahil sa ginawa nito ay hindi niya nagawang makakuha ng clue kung saan natago ni Cassidy ang iba pang mga pinatay niya. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa hanggang sa nagkasakitan na sila ni Eddie. Si Venom naman ay galit na tinapon sa labas ang karamihan sa mga kagamitan ng lalaki kasama na ang kanyang mamahaling TV. Labis na kinagalit iyon ni Eddie at hinampas ang helmet niya kay Venom ngunit mabilis na hinampas rin siya ng nilalang sa kisame. Pero ang bida ay pinatunog ang fire alarm ng apartment at nagmadaling umalis si Venom roon upang lumipat sa katawan ng isang lalaki sa labas. Pagkatapos ay winasak niya ang bagong Ducati motorcycle ni Eddie bago siya lumipat sa babaeng nakasakay sa bisikleta at galit na umalis. Kinaumagahan ay inayos at nilinis ni Eddie ang mga nasira at nagulo nila ni Venom sa apartment niya kagabi. Pagsapit ng gabi ay napanood niya sa kanyang bagong TV ang pagtakas ni Cassidy sa kulungan. Ilang saglit ay biglang pinuntahan si Eddie ni Detective Mulligan at tinanong siya kung may nasabi ba si Cassidy sa kanya tungkol sa pagtakas nito dahil siya ang espesyal na bisita niya kahapon. Nang sumagot si Eddie na wala siyang alam ay nagtataka ang detective na lagi siyang involved sa mga malalaking gulo pero lagi siyang walang alam. Pagkatapos ay inis na umalis na si Mulligan ng apartment. Sa kasalukuyan na yun si Cassidy ay kinuha ang mga kasuotan mula sa lalaking pinatay niya. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang kotse na nasa tabing kalsada at hinak ito ng symbiote at pinaandar ng mabilis. Sinabi naman ni Carnage kay Cassidy na kailangan niyang patayin ang lumikha sa kanya upang wala nang makakapigil sa kanila. Pero sinabi ng lalaki na bago nila gawin yon ay nais niya munang hanapin si Frances na sinang-ayunan ng pulang symbiote. Sa sunod na eksena si Venom ay palipat-lipat sa katawan ng ilang mga tao upang maghanap ng panibagong compatible na host niya. Hanggang sa lumipat siya sa isang lalaki na nasa costume party at hindi napansin ng mga tao roon ang itsura niya. Ilang saglit si Eddie ay nag-isip ng paraan kung paano mahahanap si Cassidy at pinakinggan ang audio recording na nakuha niya rito. Hanggang sa nakita niya ang ginuhit ni Venom mula sa kulungan ng lalaki na ang puno sa tapat ng St. Estes Reform School. Agad na pinuntahan ng bida ang St. Estes na ngayon ay isa ng abandonadong gusali. Nakita niya roon ang puno na may ukit ni Cassidy ng initials ng pangalan niya at ng pangalang FB. Tinawagan ni Eddie si Detective Mulligan at sinabing base sa audio recording niya kay Cassidy ay may nais siyang iligtas at sa tingin niya ay ito ang babaeng may initial na FB na nakita niya na nakaukit sa puno ng St. Estes. Sumagot si Mulligan na ito ay si Frances Barrison na kasintahan dati ni Cassidy ngunit imposible ang sinasabi ni Eddie dahil napatay na niya ang babae noon. Samantala si Venom na nanghihina mula sa katawan ng ibang tao ay pumunta sa convenience store ni Mrs. Chen at agad na na-recognize siya ng babae. Sa sunod na eksena si Cassidy ay pumunta ng isang convenience store at mabilis na inatake ang lalaking staff roon. Pagkatapos ay hinak ni Carnage ang laptop ng staff at gamit ito ay nalaman nila ang lokasyon ni Frances na labis na kinatuwa ni Cassidy. Maya-maya ay mabilis na napuntahan ni Cassidy ang Ravencroft at ang head scientist ay agad na tinapos niya. Pinakilala naman ni Cassidy kay Frances si Carnage habang winawasak ng pulang symbiote ang salamin na selda niya at agad na naghalikan silang dalawa. Pagkatapos ay kasama si Frances ay nagmadali silang lumabas ng pasilidad papunta sa sasakyan ni Cassidy at ang babae ay pinatakbo ito ng sobrang bilis habang hinahabol sila roon ng mga pulis. Pero gamit ang mga tendrils ni Carnage ay inangat ni Cassidy ang kanilang kotse at madaling winasak nila ng pulang symbiote ang karamihan sa mga kotse ng mga pulis sa paligid. Ilang saglit ay bigla silang inatake ng isang helicopter ng mga pulis at si Frances ay ginamit ang ultrasonic scream niya sa aircraft subalit dahil rito ay labis na nasaktan si Carnage. Pero si Cassidy ay nagawang mapabagsak ang isa pang helicopter ng mga pulis bago sila umalis ng lugar. Maya-maya ay pumunta ang dalawa sa St. Estes at sinunog nila ang buong gusali.
Pagkatapos kasama si Carnage ay nagplano sina Cassidy ng kasal nila na magiging guest ay sina Eddie, Venom at si Mulligan na ang bumaril sa mata ni Francis. Sa kasalukuyang yun ang grupo ni Detective Mulligan ay pinuntahan ang Ravencroft Institute na nawasak na ni Carnage at nalaman niya na kinuha roon ni Cassidy si Francis. Kalaunan ay pinunta ni Mulligan si Eddie sa kanilang interrogation room dahil nagtataka siya na ang lalaki lang ang nais na makausap ni Cassidy. Pagkatapos ay tinanong niya si Eddie kung paano nagagawang ipakita ni Cassidy sa mga tao na isa siyang halimaw sa lahat ng mga lugar na pinuntahan niya. Bigla naman na-realize ng bida na dahil ito sa pagkagat ni Cassidy sa kanya nakaraan. Ilang saglit ay pinapunta roon ni Eddie si Anne at pabulong na sinabi niya sa babae na may isa pang alien symbiote na nasa katawan ng isang lalaki na pumatay ng napakaraming tao pero wala siyang magawa dahil wala sa katawan niya si Venom. Umalis siya sa kanya dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan nakaraan. Pagkatapos ay humingi ng pabor si Eddie kay Anne na hanapin si Venom na agad na sinang-ayunan ng babae at umalis na roon. Kasama si Dan ay pumunta si Anne sa tindahan ni Mrs. Chen upang itanong rito si Venom dahil doon bumibili sina Eddie ng tsokolate. Pero ilang saglit lang ay napansin ni Anne na nasa katawan ni Chen si Venom at sinabihan ito na bumalik na kay Eddie at iligtas nila ang syudad. Ngunit ang symbiote ay nagmatigas at sinabing hindi siya babalik sa kanya pero si Anne ay pinuri si Venom ng maraming beses hanggang sa pumayag na rin siya na bumalik kay Eddie. Maya-maya pagbalik ng babae sa police station habang nasa katawan niya si Venom ay agad na tinakas niya roon ang bida na labis na kinagalit ng detective. Nagmadaling pumunta si Mulligan sa apartment ni Eddie at nang nakita niya sa labas si Cassidy ay agad na pinagbabaril niya ito ngunit walang talab sa pulang symbiote ang mga bala niya at dinukot siya ng nilalang. Samantala si Eddie ay dahil sa seryosong pag-apologize kay Venom habang nasa katawan nito ni Anne ay nagkaayos na sila at bumalik na siya sa katawan niya sa pagyakap ng babae sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ng bida sina Dan na mag-impake at umalis na sa syudad. Kung atakihin sila ni Cassidy ay labanan nila siya gamit ang apoy o ingay. Ilang saglit nang pinasok ni Francis ang apartment ni Eddie ay napansin niyang wala siya roon. Subalit nakita niya sa table ang litrato ni Anne na nasa tapat ng apartment nito. Mabilis na napuntahan ni Francis ang bahay ni Anne upang dukutin siya at si Dan na nag-iimpake na ay mabilis na inatake rin ng babae. Binigay naman ni Francis kay Dan ang isang papel at sinabihan siya na sabihan si Eddie na makipagkita sa kanila at ibibigay nila sa kanya si Anne. Agad na sinabi ng lalaki kay Eddie na upang maligtas si Anne ay kailangan niyang puntahan sina Cassidy sa Grace Cathedral ng San Francisco. Sa sunod na eksena ay sinimulan na nina Francis at Cassidy ang kanilang kasal sa under-renovation na simbahan ng Grace Cathedral habang bihag nila roon si Anne, si Detective Mulligan at ang pari. Kalaunan ay nakarating na sa simbahan sina Eddie at Venom. Nang biglang ginamit ni Francis ang kapangyarihan niya kay Venom ay labis na nasaktan rin dito si Carnage at pinatalsik niya ang babae. Ilang saglit ay tumakbo si Venom palapit sa pulang symbiote habang iniiwasan niya ang mga atake nito hanggang sa nagawa niyang masuntok siya ng malakas. Patuloy na nagsagupaan sina Carnage at Venom sa loob ng simbahan subalit hindi nagtagal ay nadikit siya ng kalaban sa kalapit na poste. Samantala si Francis ay papatayin na ang detective ngunit kinuha siya ni Carnage at sinabihan na patayin ang lalaki nang hindi ginagamit ang kapangyarihan niya. Pero agad na nakaalis roon si Mulligan at sumakay sa construction elevator. Ang pulang symbiote naman ay kinain ang ulo ng pari upang mas lumaki siya. Nagpatuloy ang matinding bakbakan nila ni Venom pero kalaunan ay napatalsik siya ng malakas nito at sinabuyan siya ng nag-aapoy na gasolina ni Dan mula sa taas. Galit na pinuntahan ni Carnage ang lalaki pero agad na nasakal siya ni Venom ngunit biglang nahulog silang dalawa roon nang tumunog ang dambana ng cathedral. Sa kasalukuyan na yun si Mulligan ay nahabol ni Francis at tinangkang bulagin rin ng babae ang kaliwang mata niya. Pagkatapos ay binigti niya ang detective sa kadena at sinipa siya ng malakas. Si Cassidy naman ay hindi makapagpalit ng anyo bilang si Carnage dahil sa patuloy na pagtunog ng dambana pero galit na inatake niya si Eddie ng ilang beses. Hindi nagtagal ay nagpalit ng anyo si Eddie bilang si Venom at nang kinuha ng kalaban ang dila ng dambana ay buong lakas na hinampas niya siya sa mga pundasyon ng simbahan. Ngunit kalaunan ay nagawa siyang mapatalsik ng matindi ni Carnage. Pagkatapos ay kumuha si Cassidy ng martilyo sa sahig at pinalo niya ang mga paa ni Eddie. Sinabi ni Cassidy sa bida na dahil sa mga ginawa niya sa kanya ay papanuurin niyang mamatay ang pinakamamahal niyang babae. Agad na dinala si Anne ni Carnage paakyat sa taas ng cathedral at si Eddie sa anyo ni Venom ay nadaganan ng mga malalaking debris. Dito na nawalan ng kumpiyansa si Venom at sinabi kay Eddie na hindi nila kayang talunin ang pulang symbiote. Ilang saglit nang sinabihan ni Francis si Cassidy na kalabisan na ang ginagawa ni Carnage ay plano na siyang tapusin ng nilalang pero pinigilan siya ng lalaki.
Pinakita naman ni Eddie kay Venom na sina Cassidy at Carnage ay hindi symbiotic o hindi match na di katulad nilang dalawa. Biglang nabuhayan na ng loob si Venom at kumuha siya ng bakal na tubo pagkatapos ay tumalon sa taas. Samantala ang kalaban ay patuloy na sinakal si Frances hanggang sa mahimatay ito at umakyat siya sa tuktok ng simbahan dala si Anne. Pero si Venom ay umakyat rin sa tuktok ng cathedral upang sundan roon ang kalaban. Nang kakainin na ni Carnage ang babae ay mabilis na tinusok siya ni Venom at nagmadaling sinalo si Anne. Ngunit ang pulang symbiote ay agad na inatake siya at pinatalsik ng malakas na kamuntikan ng ikahulog ng babae. Dahan-dahan na binaba naman ni Venom si Anne sa loob ng simbahan habang mula sa likod ay inaatake pa rin siya ni Carnage at agad na kinuha ni Dan si Anne. Patuloy na sinaksak ng maraming beses ng kalaban si Venom pero nang nagkamalay na si Frances ay mabilis na hinulog niya siya mula sa simbahan at biglang nagamit nito ang ultrasonic scream niya ng napakalakas. Agad na nasaktan at nahulog ang dalawang symbiote sa sigaw ng babae at si Carnage na nahiwalay sa katawan ni Cassidy ay bumagsak sa sahig. Si Venom na nahulog kina Anne ay nagawang makabalik kay Eddie bago siya bumagsak ngunit si Frances ay nahulugan ng dambana ng cathedral. Nang gumapang ang pulang symbiote pabalik kay Cassidy ay agad na dinampot ito ni Venom upang lamunin. Ilang saglit ay mabilis na kinain rin ni Venom ang ulo ni Cassidy subalit dumating na sa lugar ang mga kapulisan ng San Francisco, agad na nagpaalam na sina Eddie kina Anne at Dan at umalis na sila roon. Samantala si Detective Mulligan sa taas ng simbahan ay nagkamalay na ngunit ang mga mata niya ay naging kulay asul. Sa sunod na eksena sina Eddie at Venom ay pumunta sa isang beach upang magbakasyon. Napag-usapan ng dalawa na ang susunod na gagawin nila ay kumalaban ng mga masasamang tao na labis na kinatuwa ni Venom. Sa mid-credit scene sina Eddie at Venom habang nasa kanilang hotel room at nanunood ng drama sa TV, natanong ng bida kay Venom kung may tinatago ba siyang sekreto sa kanya. Pinaliwanag naman ni Venom na ang maitim na nakaraan niya mula sa 80 billion light years na kaalaman ng mga symbiote mula sa mga universe ay makakasira ng ulo ni Eddie. Pagkatapos ay pinaranas niya ito saglit sa lalaki ngunit biglang nagbago ang buong paligid nila at napansin nilang napunta sila sa ibang hotel. Pagkatapos ay napanood ni Venom sa TV ang balita ng dailybugle.net na isinisiwalat ang pagkatao ni Spider-Man bilang si Peter Parker at labis na naging interesado dito si Venom. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.